Napakapalad lang natin siguro dahil nauna tayong napagpahayagan ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. So, hindi lang naman ito para sa atin. Tinatawag tayo ni Kristo na tawirin ang mga hadlang ng kultura, kasaysayan at pagkakaiba upang maabot ang bawat kaluluwa. Pero ang problema, minsan o madalas, nahihiya po tayo o natatakot i-reach out ang mga hindi natin ka-vibes. Di ba? Kapag hindi natin ka-vibes, may takot o nahihiya po tayo. May katotohanan kaya ito, mga kapatid? Kapag hindi natin ka-vibes, nahihiya tayong abutin. Lalo na kapag familiarity na, familiar na po, hindi na natin ma-reach out. Kasi unang-una ay bago ka pa naging Kristiyano, yung dati mong buhay ay sinasabing bukas na aklat sa Kanya. Kaya nung makakilala ka, parang hindi na natin magawa na maibahagi ang katotohanan. Hindi na natin sila ma-reach out. Ayan. So ang tanong, paano natin ma-break ang mga cultural boundaries upang maabot ang mga hindi natin kadugo, kapareho, o kakilala. Hindi ko naman po sinasabing huwag na natin baliwalain na natin yung mga mahal natin sa buhay. Pero pagka siguro sobra-sobra na at sinasabi nga natin na over na yung paghikayat mo sa Kanya, pagpapaliwanag mo sa Kanya, pagsasabi ng mga katotohanan, leave it to God. Napakarami pa pong tao na pwede pa nating maabot. Pero ang tuklasin po natin ay paano po natin ma-break itong cultural boundaries na ito. Sa bansa po natin, ilang lingwahe ba meron tayo, mga kapatid? May 1,000 ba? Minsan mahirap din pong umabot din kung ang kultura mo, lingwahe mo ay hindi katulad ng kultura mo at lingwahe mo. Di ba? Nagiging dahilan din po yon. Pero alam ko at naniniwala ako na kapag ang Diyos ang kumilos po sa atin, kahit ano pang lingwahe yan, kahit ano pang kultura yan, kapag sumunod po tayo sa Panginoon, ayon sa Kanyang utos na tawirin o tumawid, beyond ng ating boundaries, mararating sila ng katotohanan. Hindi lang naman sila mararating kung walang maghahayag ng katotohanan. Hindi darating sa kanilang katotohanan kung hindi natin dadalhin ang katotohanan. Di po ba? So yon, paano po natin mabibreak? So, ito ang sagutin natin ngayon. Number 1, sa John chapter 4 verse 7, napakaliwanag na sinabi ng ating Panginoon, please give me a drink. Verse 7 and verse 9. Sa verse 9, yung maiksing praise po rito, Jews have nothing to do with Samaritans. So paulit-ulit na rin po nating sinasabi na talagang wala pong malapit na ugnayan ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Siguro meron pong problema talaga, no? Meron po nagsabi, indeed, strict Jews were forbidden to have any intercourse with their despised and hated neighbors. And they have their even forbidden to eat bread prepared by Samaritans, saying, he who eats bread is as he who eats swine's flesh. Yung pagkain di umano ng mga pagkain ng mga Samaritans ay lubha at matinding ipinagbabawal na kainin ng mga Hudyo. Sapagkat ang katumbas po nito, there was a saying na ang pagkain ng mga Samaritano ay katulad ng pagkain ng laman ng baboy. Laman ng baboy. Ayan. So, in general,
marahil po, the prohibition was directed against all prepared foods, thus defiled. Ayan. So, Jews don't use things that Samaritans have used. Yung pong mga Hudyo ay hindi gumagamit ng mga bagay na ginagamit ng mga Samaritano except fruits and vegetables. Yun lang ang pwede nilang kainin kung manggaling man o magmula man ito sa mga Samaritana. Pero bukod dito sa fruits and vegetables, lahat po yun matinding ipinagbabawal. Strict po sila sa ganitong mga bagay. Pero, ang ating Panginoong Hesus, makikita natin, siya ang unang bumasag, gumawa, humakbang, upang lumapit sa isang babae na isang Samaritana at isang makasalanan. No? Ang ating Panginoong Hesus, hindi po hadlang ang kultura o maging ang reputasyon kapag pusong may malasakit ang dala. Parang, sabi nga po, ay isang hakbang sa dance floor. Una, awkward sa simula. Pero kung may tamang puso at tamang timing, pwede itong maging magandang simula ng connection. Isa pang ilustrasyon. Naalala ko ang sinabi ng isang pastor. Minsan, nagiging isang dahilan na hindi natin ma-break itong mga boundaries na ito. For example, pag ikaw po ay naimbitahan, ikaw ay magnininong sa isang binyag. Born again ka, Christian ka. Tapos, naimbitahan ka na maging ninong sa kanilang anak. Ay hindi mo naman ganun ka-close. Hindi mo rin ganun ka-vibes. Pero, tinanggihan mo. Kaya ang sabi, ito ay isa sa mga nagiging dahilan na hindi natin maipahayag ang katotohanan sapagkat meron tayong mga spiritual reputation na iniingatan. Ay, ayaw ko. Kaya dito pumapasok yung proxy. Diba? Remember proxy? Dapat may miti. Pag ikaw ay malapit sa Panginoong Diyos, mabibreak itong boundaries na ito. Bakit? Hindi mo makikita yung kultura nila at yung kultura mo, yung religion mo at yung religion ko. Kung ang puso mo ay very close to the Lord, ang makikita mo rito, ito, gusto kong magkaroon ng connection na ito sa taong ito, sa pamilyang ito, sa pamamagitan ng kanyang imbitasyon. Kasi may una na siyang imbitasyon sa iyo. Kaya napakagandang dahilan para makapasok ka doon sa kanilang buhay. Kaya lang, dahil nga po, hindi ko alam kung may takot tayo o nahihiya tayo, na tinanggihan po natin o tanggapin yung bagay na yon. Kaya yung opportunity na ito, hindi ho natin magawa at magampanan. Kasi tumanggi tayo. Para bang ikaw ang masusunog kapag pumasok ka doon sa kanilang simbahan. Kaya, pwede ba proxy na lang? Alam mo naman, hindi ako pumapasok dyan. Di ba? Pero sabi ko nga, kung ang layunin mo ay katulad ng kay Jesus, kahit ano pa ang relihiyon niya, katulad ng ginawa ni Jesus sa Samaritana, mabibreak po yung boundaries na ito. Yung reputasyon natin ng pagiging born again. Ilan ho sa atin dito nakaranas no na imbitahan ka, ninong ka sa kanilang mga anak, ninong ka sa kanilang pag-aasawa, pero tinanggihan mo, it is because of your boundaries. May boundaries ka. At aminin man natin at sa hindi, talagang may boundaries po tayo, mga kapatid. At yun ang dapat nating mabreak. Yun ang dapat nating tawirin for the sake of the truth, for the sake of the Lord, na sila ay maligtas sa pamamagitan mo, sa pamamagitan ko. Hindi yung tayo ang dapat makaramdam ng takot kapag tayo pumasok sa kanilang simbahan. Sila ang dapat mangamba.
Dahil hawak mo ang katotohanan, you have the sword of the Spirit. Nasa iyo ang mensahe ng Diyos, ng kaligtasan. Inimbitahan ka lang, pero yun ang gawin mong koneksyon para maumpisan mo ang pagbabahagi ng mabuting balita ng Panginoon sa kanilang mga buhay. At naniniwala po ako, sana pagkatapos nito, kung may mag-imbita sa inyo, gawin nating oportunidad na ito upang magkaroon tayo ng koneksyon sa kanila. Iba man ang kanilang kultura, iba man ang kanilang lingwahe, iba man ang kanilang relihiyon, iba man ang kung meron man tayong reputasyon, ibaba natin yung reputasyon na ito at abutin natin sila. Dahil mas mahalaga ang isang pusong katulad ng kay Jesus. So makikita po natin, ganito si Jesus, sa unang hakbang parang awkward sa iba. Naging awkward, bakit? Kasi yung 12 disciples, nung makarating sila at makita nila, nakausap ni Jesus yung babae, bawal nga eh. May religion barrier po, mga kapatid. May boundary. From the start, alam ng mga disciples as Jewish people, mga kapatid, na hindi talaga sila pwedeng makisalamuha sa mga Samaritana. According na rin po doon sa aking binasa na marami, very strict po sila sa pakikisama sa mga Jewish. Kaya very awkward ito sa kanilang mga disipulo. And maybe, ganun din, mga kapatid, bagamat awkward, yung ikaw ay tumanggap ng isang imbitasyon na magninong o magninang, awkward yun sa iba. Pero ikaw lang at ang Diyos ang nakakaalam ng iyong motibo. Awkward sa iba. Sino po rito yung pag may piyestahan, iniimbitahan at pumupunta? Actually, sabi nga ni Pablo, kapag kayo hinainan, kainin nyo lahat. Di ba? Huwag na yung kasunod na talata ang ating pagbulay-bulayan, kundi yung sinabi lang ni Apostol doon sa praise na yon. Pag kayo gusto nyo pumunta, inimbitahan, o may nag-imbita kayo, gusto nyo pumunta at hinainan kayo ng anumang mga pagkain, ipagpasalamat sa Diyos, tanggapin nyo lahat, kainin nyo lahat. Kasi ikaw ang may alam that everything is good. Si Paul sa Galatians, alam niya kung saan nanggaling yung everything is good. From the beginning, from Genesis, it is good. Alam ni Paul yon. Tayo ho ba? Dapat alam din natin yon. Everything, every good gift is from the Father who is in above. Siya yung nasa taas at lahat ng mabuti, di ba? Yung iba, baka nga hindi kumakain ng inihaw kasi very awkward. Eh kung yun lang ang kaya ng budget mo, pag hinarap mo yan sa Panginoon, Lord, alam ko, lilinisin mo ito. Ipinangako ng Diyos yun. Ang pagkain natin, dapat alam natin na ipagpasalamat. Di ba, lilinisin ang kanyang salita at ng ating panalangin. Ang sabi rin ni Paul. Kasi ang pagkain natin, marami ng marumi. Pero ipinangako ng Diyos yun. Sa kanyang banal na salita, ang kakainin natin, kanyang lilinisin at pagpapalain. Pagpapalain at kanyang lilinisin. Yun yung kanyang salita at lilinisin ang iyong panalangin may pagpapasalamat. Kaya kung birada ka lang ng birada, subo ka lang ng subo at hindi mo naalala yung sinabi ng Panginoon at sinabi ni Pablo, patay kang bata ka. Kumakain ka ng marumi na hindi nilinis ng Diyos. Pero yung paglilinis ay pangako po ng Diyos yan. Sino na naimbitahan at nagpaunlak sa isang piyestahan? Pag mamimiesta ka, sabihin mo, Lord, gagawin ko itong opportunity para magkaroon ng connection sa mga taong ito. Tatawirin ko ang kultura ko at ang kultura ng mga taong ito. Iba ang kultura ko, iba ang kultura nila, pero Panginoon, tatawirin ito for your glory. Pero kung wala, wag ka na. Diba? Wag na lang. Kaya lahat ho ng ating ginagawa dapat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Whether you eat or drink. Diba? Give thanks. But all in all, for the glory of the Lord. So ano po ang aplikasyon natin, mga kapatid?
Minsan, huwag nating hintayin na sila lumapit, maging intentional. Simulan mo, hello lang ang kailangan para bumukas ang pinto ng ibang helyo. Alam na kaya ni Lord that time yung salitang hello? Nung makita niya? Di ba? But actually, alam niyo kung bakit, ako naniniwala personally, intentional ni Lord na from Galilee to Samaria, maglakbay siya at alam niya na darating ng midday. Brother Manny, tinatawagan ka, basura yan. Dapat maglagay din tayo ng yung bawal antorotot pag araw ng linggo. No horn blowing. Yung ba English nun? Bawal antorotot. Ang kulit no? Dapat pagtapat ng simbahan, gumagalang lang sila sa kanilang mga simbahan. Di ba? Ang galang-galang nila, tayo ba papayag ng ganon, pero abutin natin sila. Kala nyo kakawala ako Hindi, abutin natin sila mga kapatid. No? Iba ang kultura nila sa kultura natin. Let's show that we are able to break our boundaries. Ayan. So, simulan po natin, counting hello lang mga kapatid, para bumukas ang pinto ng Ebanghelyo. Kasi yung hello na yon sa simpleng pagbati natin sa kanila, sa unang paghakbang natin sa kanila, tayo ang magbubukas ng opportunity na malaman nila ang katotohanan. Nasa atin po yun, wala ho sa kanila. Dala natin ang oportunidad na ito para sila ay makakilala sa Panginoon. Di ba? Ayan. Okay, nandun ako kanina kung bakit si Jesus ay, para sa akin, sabi ko, personal niyang intention na dumating ng katanghalian tapat. Alam niyo kung bakit? Kasi po, ito yung mga panahon na ang mga babae ay sumasalok ng tubig. Pinakita naman pero hindi sa personal na pangangailangan. This is their job. Source of income. Trabaho po ng babae yun. At yung panahon na yun ay kokonti lang ang umiigib ng tubig. And sometimes, yung pong empty bottle or jar, di ba empty po yun? Kaya nga siya naroroon dahil sasalok ng tubig at ibebenta niya po yun. Ano yung another term ng trabaho? Profession ba? Ano pa? Tulungan niyo nga ako. Ano pa yung ibang terms nun? Trabaho, sabi, job, hindi task May another term po doon. Pero ganun pa man, ito yung trabaho ng babaeng ito. Sila yung umiigib ng tubig bilang pagkukunan ng kanilang resources. And the empty jar referred to empty heart. Kaya intended talaga ni Lord na maabot ang babaeng ito. Mas may mahigit na kinakailangan yung babae. Nakita yun ng ating Panginoon. At yun yung oportunidad na tawirin ng ating Panginoon. From Galilee to Samaria. Tayo from heaven to earth. We are empty people. Alam ng Lord. Actually, yung babae nga po, alam niya yung pinag-uusapan na nung sinabing, pwede nyo ba akong bigyan ng sinasabi niyong tubig? Kasi naintindihan ng babae na merong inire-representang mas higit na tubig na hinihingi niya na ino-offer ang Panginoon sa kanya. Kaya sabi niya, bigyan mo ko niyan.
ng tubig ng sinasabi mo. Di ba, ang sarap makita na sa mga taong binabahagian natin ng salita ng Diyos ay sasabihin sa iyo, bigyan mo ako ng katotohanan yan na meron ka. Bigyan mo ako ng tubig na meron ka kaysa sa tubig na hinihingi mo sa akin. Okay, number 2. Sa John chapter 4, verse 10 to 18. Basahin lang po natin, pahapyawan lang natin. Sabi rito, Jesus answered, "You have no idea what God has for you and you don't know who is here asking you for a drink. If you knew, you would have asked me and I would have given you fresh, life-giving water." The woman said, "Sir, where will you get the living water? The well is very deep and you have nothing to get water with. Are you greater than our ancestor Jacob? He is the one who gave us this well. He drank water from it himself and his sons, and all his animals drank water that came from this well." Okay. Verse 15. The woman said to 13, Jesus answered, "Everyone who drinks this water will be thirsty again. But anyone who drinks the water I give will never be thirsty again. The water I give people will be like a spring flowing inside them. It will bring them eternal life." The woman said to Jesus, "Sir, give me this water, then I will never be thirsty again and won't have to come back here to get more water." Jesus told her, "Go and get your husband and come back." The woman answered, "But I have no husband." Jesus said to her, "You are right to say you have no husband. That's because although you have had 5 husbands, the man you live with now is not your husband." That much was the truth. Maraming beses na nating binasa ito, pero makikita natin, madalas yung nakikita natin dito, yung babaeng may asawa. Hindi lang isa, kundi 5. Di ba? Yan yung madalas nating makita. Pero may mga bagay pa rin pong ipinapakita na bago ang ating Panginoon. So again, if you knew, you would ask me. So number 2, interact with curiosity. Kanina, initiate with compassion. The second I, interact with curiosity. Yung magkaroon tayo ng makipag-ugnayan ng may kuryosidad. Sino po rito pag ikay nagsishare, curious ka doon sa taong kausap mo? Na para bang may gusto kong malaman sa buhay niya. Hindi para ipang marites, kasi ibang way yun di ba? Minsan pagka gusto mo yung tao, parang naku-curious ka. Ano kayang klaseng buhay meron ang taong ito? Naranasan nyo ba yon? Na-experience nyo? Yung kausap mo, gusto mong malaman ng kanyang buhay. Hindi naman sa pakikialamero, pagiging alimerong tao. Ayan. Kundi bilang mananampalataya, sa pagbabahagi mo, bago ka pa magbahagi ng katotohanan ay curious ka na doon sa buhay ng tao. Lalo na kung sishiran mo ay kumikinang ang katawan. Di ba? Siguro tulungan din tayo ng Panginoon na umabot ng, ma-break natin yung takot na umabot ng taong mas mataas kaysa sa atin. Kaya natin? Huwag lang yung yung mga taong nasa tabi-tabi lang, kundi mag-level up tayo. Yung may mga from paglalakad, na kayang-kaya nating sharean yan Yung nagbibitikleta, kayang-kaya nating abutin yan. Yung mga nagmumotor, kayang-kaya natin. Subukan natin mag-level up. Yung may 4 wheels. At yung aabot tayo na ang bahay ay hindi lang sa nuknukan ng kalaliman ng bulkan. Abutin naman natin yung nasa tuktok. Yung nasa ibabaw. Kasi nangyayari sa atin, inaabot lang natin yung pailalim ng pailalim. Diba? Subukan natin yung medyo mataas-taas. Yung may attache case kapag bumaba ng 4 wheels. Subukan natin. Yung may mga naka-necktie. Subukan nating abutin. Subukan nating tawirin sila. I-break natin
yung kulturang meron sila, na may kultura tayong gustong ihatid sa kanila. Anong kultura ba meron tayo, mga kapatid? Culture of heaven. Di ba? Yun ang dadali natin sa kanila. Hindi lang natin ito madadala sa kanila kapag hindi natin sinubukang i-break yung mga taong ito. Yung kultura nila, yung age nila, yung level nila, yung talents nila, skill nila. Yun. Pagpalagay ko, kung engineer ka, abutin mo, kapwa engineer mo. Pag teacher ka, kapwa teacher mo. Wala namang pulubi sa atin, di ba? Pag pulubi ka, kapwa pulubi mo. Wala namang pulubi sa atin eh. Kung graduate ka, graduate din yung abutin mo. I-level up mo yung pagiging servant mo sa Panginoon. Huwag yung madadala mo sa takot. Pag tumayo kay, takot na kaagad at magsasabing, opo, tatanggapin ko na po si Lord. Dapat yung medyo level up. Kaya sa pakikipag-usap natin, magkaroon tayo ng curiosity. Ayan. Mag-interact po tayo. John chapter 4 verse 10 verse 2:18, nakita po natin. Sabi ni Jesus, if you knew, you would have asked me. So Jesus asked questions, listened, and responded in a way respected her context. So hindi niya po dinispute, respect yung babae. Alam ni Lord yun. Kahit hindi pa nagsasalita yung babae, pero ganun pa man, hindi niya inumpisahan yung pakikipag-usap niya sa babaeng ito na walang pagrespeto. Di ba? Okay, sa verse 17 to 18, meron pong akong nahagilap. Sabi nga, the mystical interpretation of this passage must be noticed. Others contend that this must be interpreted nationally and spiritually of the Samaritans. Kasi binanggit po dito sa verses 10 to 18 kung ano yung buhay ng babae, 'di ba? Kung ilan yung asawa, bagamat hindi naman tinanong si Jesus, ilan yung asawa mo? Kasal ba kayo? Very no? Sino sa atin yung one time may lakas ng loob na kapag nag-share tapos inumpisahan sa tanong na kung mag-asawa, ang unang tanong mo kaagad ay, kasal ba kayo? Sa palagay nyo, kung kayo ang tanongin ng ganon, offended ba yun? Ha? Offended? Offended ba? Hindi? Hindi, ayaw ko ng depende. Oo, hindi. Offended? Hindi. Ayaw ko rin ng smile. Sagot sa tanong. Offended? Ha? Depended? Offended? O kasi magkatunog, dependent. Offended. Then, bandang dulo din. Offended. Di ba masakit nga naman? Pero si Jesus, hindi nagtanong ng paganon. Pero tayo minsan, biktima tayo sa mga ganong pakikipag-usap, pakikipag-interact sa tao. May anak na, pero unang tanong, mag-asawa na kaya to? Tapos baba natin na, hindi kayo akit sa langit, pupunta kayo sa impyerno, paktay kayo. Di ba? Kasi hindi kayo kasal. Tapos mag-anak pa kayo. Nabubuhay kayo sa kasalanan, bawal yan sa salita ng Diyos, go to hell! Sa takot, anong gagawin namin, pastor? Brother, sister, pero si Jesus hindi. Nakita natin yung pagkikipag-interact niya sa babaeng ito. Pero tutuloy ko yung pagbasa. Sabi po, may nagko-contend that this must be interpreted nationally and spiritually of the Samaritans. The 5 husbands mean, in verse 18, the 5 idols of the original idolatrous settlers, the gods of Kuta. Ito yung mga gods ng Samaritana, ha? Yung Diyos ng Kuta, Diyos ng Babylon, Diyos ng Ava, Diyos ng Hamat, and Diyos ng Sepharvaim. So 5 idols na kinilala ng mga Samaritana. Dati, ang kilala nila sa impluensya ng mga Hudyo at ng mga Israelita noon, kilala nila si Yahweh.
Pero paglaot ng panahon, nahiwalay sila sa katotohanan at ito ang umentra sa kanila. Kaya that time, nagkaroon na ng malaking barrier between Jews and Samaritans. Kasi sumasamba na sila dito sa mga idols na ito. Kaya yung tanong ni Jesus, sinasabi, kaya yung sinabi ko noon na ang chapter 4 is all about worship God, the true worship. How to worship God in spirit and in truth. Yun yung battle ng mga tao noon na sinasabing nationally and spiritually na yung 5 husbands ay 5 idols ng Samaritans. Okay, tutuloy ko po. And that he whom thou hast is not your husband is to be held to refer to Jehovah. Kasi yung Jacob's well, sinasabi parang ganito. Itong Jacob's well na ito, dito kami uminom. Ginawa ito ng aming ninuno, ni Jacob. Now, imaginein mo kiniklaim nila yung Diyos ni Jacob as their own God. Yun yung sinabi ng Samaritan. So, whom the Samaritans claim now to be their God, but in whom in reality they had no covenant claim. Wala silang karapatang mag-claim. Parang ganito, parang bang iniisip ko lang, natatameme ho tayo o napipigilang magsalita kapag sinabing, di ba, pag nag-share ka, sinagot ka ng ganito, bakit? Iba ba ang Diyos ninyo sa Diyos namin? Di ba iisa lang ang Diyos? Now, what do you think? What do you say? Kapag sinabi na ang Diyos naman ang born again at saka ang Diyos namin bilang ganito ay iisa lang, di ba? Di ba naniniwala kayong isang Diyos? Ikaw naman na nagsishare, sasabihin mo, oo nga, iisa ang Diyos. Opo, iisa lang ang Diyos. O di parehas lang tayo. So doon, napipigilan tayo. Nagkiklaim sila na yung Diyos natin ay Diyos nila. Nagigit niyo po ba ako? Kahit ang lasing na lasing, naniniwala sa isang Diyos, naniniwala na ang Diyos mo na hindi lasing at Diyos na naglalasing ay isang Diyos. At yung Diyos mo ay Diyos ko rin. Diyos ko miyo naman. Yun yung sinasabi nila. Kaya pag narinig natin ito, tameme tayo, pipi na tayo. Hindi na natin alam kung yung isusunod nating sasabihin. Kasi yung Diyos ay isa, Diyos nila at Diyos natin, ito po yung sinasabi nila na kiniklaim, bagamat walang karapatang i-claim kasi kaya nga pumunta si Jesus doon para i-direct yung katotohanan dala niya at i-apply doon sa Samaritana na sinasabi, di ba sinabi ni Jesus, hindi nyo kasi nakikilala ang inyong sinasamba, pero kami kilala namin ang aming sinasamba. Kaya pag doon po sa pag-share po natin mga kapatid, pag makikipag-interact po tayo with curiosity, makinig muna tayo. Kasi si Jesus, hinayaan lang niya magsalita yung babae. Kaya doon niya nalaman. Actually, alam naman talaga niya. Pero sabi ko nga kanina, hindi para siya nagpunta roon para hiyain, tanungin na kasal ka ba doon sa 5? Bawal naman talaga yung makasal ka sa 5. Di ba? Pero yun po yung mga nasa likod ng mga talatang ito. So again, hindi ka agad-agad nagturo si Jesus o nagtuwid ng buhay. Nakinig muna ang ating Panginoon. Tinanong niya ang buhay ng babae at hinayaan niya ang buhay niya ay lumabas. Kaya yung mga talata na binasa natin na nung sinabi ni Jesus, tawagin mo yung asawa mo, ay Lord. Actually, hindi naman Lord nga yung tawag. Wala po akong asawa. Ano sagot ni Jesus? Matapos magsalita na ng babae, tama ang iyong sinabi. 5 ang kinakasama mo at yung asawa mo at yung kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Yun yung sinasabi ko kanina na yung Diyos ni Jacob ay kiniklaim ng Samaritanang ito na Diyos din po nila. So nasa kadiliman po talaga itong babaeng ito. Pero minsan lalo silang dumidilim kapag ang pagbabahagi natin ay merong pagtatanong
na nakaka-offend sa kanila. Bagamat nasa atin yung karapatang magtanong, pero gayahin natin si Jesus. Yung system ni Jesus ang gayahin ho natin. Yung pamamaraan ni Jesus sa pakikipag-interactive niya sa mga tao, yun ang ating i-adapt. Di ba? So parang doktor, o lahat tayo may kilalang doktor. Kahit hindi tayo kilala, di ba? O lahat tayo ay nagpapadoktor. Sino po rito nagpunta sa doktor at sinabihan, ay, malala ang iyong sakit. Sa tunog pa lang ng iyong ubo, reresetahan kita ng penicillin. May inuubo-ubo pa. Naku po, parang tinig ng asawa ko yun. Parang gusto ko nang bumaba. Diba? Parang doktor na hindi agad nagre-reseta hanggat na hindi naunawaan ang buong sintomas ng pasyente. Tama po ba? Yun. So, ganun din po tayo. Hindi makakatulong kung hindi ka muna makikinig. So, ang aplikasyon mga kapatid, ask question. Makinig ng maigi. Pwedeng mag-ask ng question, pero katulad ng ating Panginoong Hesus. At kasama ang mainam na pakikinig. Alamin kung ano talaga ang pinaniniwalaan ng kausap mo bago ka magbahagi ng katotohanan. Nung kami po ay nagbabahagi, kasama ko po ang ating kapatid na Manny, sa ilalim ng tulay, tama-tama naman yung dala namin ay ang tulay. Ay sila nasa ilalim ng tulay. Isang grupo po ng mga estudyante, na-discover namin sa aming pakikipag-usap, kasi nilapitan po namin at binati namin, hello, good morning, kasi mga bata naman, hindi namin kailangan gumamit ng po at opo. Casual lang yung aming pakikipag-usap dahil mga estudyante. Sabi namin, bakit kayo naririto? Ayan, sabi nila, nagpa-practice lang po. Ganun ba? Mga taga-saan ba kayo? Taga-rito ba kayo lahat sa Marikina? Ay, hindi po. Hiwa-hiwalay po ang bayan namin. Meron dito sa Marikina, meron po sa labas. Okay. Meron taga dyan, sa taas ng Antipolo. Meron sana kaming gustong i-share sa inyo. Eto, pinakita namin yung antulay at saka yung imbitasyon. Pero bago namin yun iabot, tinanong namin na kayo ba'y naniniwala sa Diyos? Ayan. So doon lumabas na ilan sa kanila merong nakatitiyak ng kaligtasan, merong naimbitahan lang sa simbahang katulad ng ganito, at merong mga taga Fort Watch doon sa Marikina, yung malaking building po doon, na kapag nag-rapture, di umano, lilipad yung building na yon. Ayun. So doon namin nalaman kung ano ang kanilang mga paniniwala tungkol sa Diyos. So sa madaling salita, bagamat sila naimbitahan, may naniniwala, may ganitong kasama sa reliyon, tinanong namin ang isang tanong, kapag kayo ba ay namatay, ay nakatitiyak ba kayo na pupunta ng langit? Doon namin narinig ang iba't ibang klase ng kasagutan. At doon namin ipinasok ang tulay. Sabay turo, ano tong nakikita nyo? Nasa ilalim kayo ng, sabay-sabay silang sumagot, ng tulay! Yan ang aming ipamimigay sa inyo, ang tulay. Sino ang gustong tumawid sa kabila? Hindi gamit ang tulay na ito. Nag-isip sila. Mahirap po. Sinong gustong lumangoy para makatawid sa ibayo? So palagay nyo, mahalaga ba ang tulay? Opo, tama, mahalaga ang tulay. At ganyan kahalaga si Jesus pag gusto nyong tumawid mula rito papuntang langit. Gusto nyong mapunta ng langit? Humugot kami ng kutsilyo. Hindi, joke lang. Walang kutsilyo si Pastor Manny.
So, sa madaling salita ay ganun po kami nag-share. Natututo kami. Habang tayo gumagawa sa gawain ng Panginoon, marami tayong matututunan. Ayan. So, makipag-interact po tayo with curiosity. Ayan. Okay, last. Pwede bang palakpakan natin ang Diyos kasi last na? Ayan. Sa Antipolo po, may bagong tayong mall po doon. Best Vest. Yung vest. Store. Malaki rin po siya. Bagong tayo. Nung opening, nagpunta kami doon. Kasi papasok siya naman doon. So, pumunta kami doon. At alam nyo, ang una kong ginawa, dahil ang daming tao, lakas ng aircon, talagang manginginig ka. Sa sobrang lakas, kasi first day, di ba? Ganun naman yata pag opening ng mga mall, ang lakas ng aircon, ano? Pero until today, malakas pa rin naman ang aircon. Hindi kumukupas yung lamig nila. Pero that day, ang una kong ginawa, tinanong ko po, mga kapatid, kung sino ang may-ari. And sabi ko, bakit Vest ang pangalan ng mall na ito? Alam nyo yun, napagtanungan ko, wala pong alam. I don't know kung pinagbawal sa kanila na sabihin kung sino may-ari. Dalawa lang daw yun eh. Either na Chinese or Korean. So, either doon sa dalawang yon, ang pangalawa kong tanong ay, bakit Vest yung pangalan, yung store nyo? Hindi ko rin po alam. Kayo pag pumasok ng mall, kilala nyo kung sino may-ari? O bakit SM ang pangalan ng mall? O basta gusto nyo lang mabili yung gusto nyo? Di ba parang gawin na natin yon? Aluy, lamig, sarap dito. Tapos hanap ka na ng gusto mong bibilin. Di ba? Parang hindi mo tinatanong kung sino may-ari, whether sagutin nila o hindi yon, at least nagtanong ka. At bakit SM ang pangalan? Ali Mall. Sino yung madalas dito sa Ali Mall? Yung mahilig sa gamol? Ha? Anong ibig sabihin ng Ali Mall? Kanino galing yung pangalang Ali Mall? Kay Muhammad Ali. Batang Ali Mall po kasi ang ating kapatid. Diyan po yata nagtagpo yung dalawa. Nagkita yung dalawa. Ay, totoo po yun. Dahil kasikatan ng panahon ni Ali, ipinangalan ang mall na yan. Kaya Ali Mall. O, sikat na sikat kasi si Ali nun. O, yung SM. Ha? Henry C. Henry C. Baka mamaya yan, yung M. Ha? Baka mamaya yung M sa nanay ko, Molinis. Oh. Di ba? Hindi nyo alam? Baka naman yung iba may alam. Konti lang, konti lang. Anong ibig sabihin ng SM? Dalawa daw to eh. Dalawang pangalan daw to eh. Yung isa daw parang Madriaga. Yung S sabi C. C. Right? Anyway, at least may kaunti tayong alam. Yung Ayala, sino may-ari? Si? Di Ayala. Oh. 7-Eleven. Andox. Siguro tinatanong nyo, ano naman kayong kaugnayan na itong mga pinagtatatanong ni Pastor dito sa 3 puntos? Hahanapin ko pa nga kung paano ko iuugnay eh. Ha? Sige. Hindi natin kilala ang may-ari ng Andox, Baliwag. Okay. Kasi nga, gusto lang natin yung chicken. Wala tayong pagtatanong, parang gano'n. Ano? Okay, in John chapter 4, verse 25 to 26. Saglit ulit. 25 to 26. Sabi rito, believe me, an important time is coming that the time is already here. People who are dead will hear the voice of the Son of God. Ay, mali yung basa ko. Sorry. Lumipad. 25, the woman said, I know that the Messiah is coming, the one called Christ. When He comes, He will explain everything to us. And
And verse 26, then Jesus said to her, He is talking to you. Now, I am the one, or I am He. So ano po yung makikita natin sa panghuling ito, mga kapatid? Sa verse 25 and 26, meron uli ako napulot. Sabi rito, this is evidently the evangelist interpretations of Hebrew terms for his Gentile readers, Messias. The Samaritans seem to have had an expectation of a coming prophet and deliverer founded on the promises in the Pentateuch. Genesis 3 verse 15, Numbers 24 verse 7, and Deuteronomy 18 verse 15. This is mga prophetic words tungkol sa ating Panginoong Jesus bilang deliverer. And probably to some extent influenced by Jewish belief. The modern Samaritans expect one to come whom they call from to return, which signifies the one who brings back or the one who returns or restores. This statement of the woman would seem to imply an imperfect but so far true conception of the functions of the coming Messiah. John chapter 4 verse 26, sabi ni Luther, I am the one. This is the great I am that recurs throughout John's Gospel. So, makikita natin yung babae, wala siyang maliwanag na information, pero at least alam niya na merong darating mula at babalik. Meron siyang kaunting kaalaman. Okay. So, kaya ko po tinanong yung mga tanong ko kanina, kasi yung number 3, introduce Christ clearly. Napakahalaga po nito kasi kung sa atin, kung tayo po ay magbabahagi, we should know the Lord clearly. Hindi lang tayo naroroon sa isang gawain o sa isang akmang gagawa tayo na magbabahagi ng salita ng Diyos using yung mga tracts o whatever. Dapat meron din tayong dalang kaalaman kung ano at sino ang ating i-introduce. Nakukuha niyo po ako? Kasi ang tao po ngayon ay matalino na. At minsan nga matalino pa. Sabi nga, mas matalino pa minsan ang mga taga-sanlibutan. Kasi sila nagsasaliksik. Tayo, minsan, quote and quote, tamad po tayo. At tinatamad tayo. Kasi nandoon na tayo sa salitang SSS. Maganda ang buhay kapag may SSS. Ano yung SSS? Sitting satisfaction. Sitting, saved, and satisfied. Ganon na tayo. Kung tumanggap sila o hindi, masagot man natin ang tanong nila o hindi, we have SSS. Nagiget niyo po ako? Pero kapag ikaw ay nag-i-interact sa tao, nagsiserve sa tao, magdadala ng mabuting balita sa Panginoon, dapat meron po tayong maliwanag na pagkilala kay Kristo. Balik-baliktarin man ang katanungan kung sino si Kristo, sino ang hari sa langit, sino ang hari sa mundong ito, dapat si Kristo lang ang laging nababanggit natin. Kapag tinanong ng pabalik-baliktad kung ligtas ka o hindi, 100% dapat na you are secured sa iyong kaligtasan. Kasi hindi ka pwedeng magdala ng pagkaligtasan kung ikaw mismo hindi mo sure, hindi maliwanag sa iyo ang kaligtasan na tinanggap mo mula sa Panginoon. So doon ko po inuugnay yung katanungan nung kami pumunta sa Vest. Tinanong ko, sino ang may-ari nito? Bakit Vest Mall ang tawag dito? Sino ba si Ayala? Sino ka ba bilang born again? Paano ka na born again? Paano ka naging Christian? Paano ka naging believer? Sino si Christ sa buhay mo?
Dapat maliwanag po yun. Kasi yun ang sasabihin natin. Kung ano yung maliwanag na katotohanan sa atin, yun yung dinadala natin at ipapasa natin sa mga taong nakaupo sa kadiliman. Sa mga taong nakaupo sa kanilang mga kotse na wala pa kay Kristo. Yung mga taong nakaupo at namamahinga sa magagandang bahay, pero ang katotohanan, mga nakaupo sa kadiliman dahil wala pa kay Kristo. So we have wisdom, knowledge, kahit hindi malaki, pero maliwanag sa iyo dapat kung sino si Kristo. Dapat maliwanag kung bakit ka naririto. It is not all about your ministry, it's all about Christ. Kasi pag kilala mo, doon nag-uumpisa na inaitataas mo ang Diyos, na itataas mo si Kristo. Kapag may maliwanag na revelation ang Panginoon sa iyo, kung sino si Kristo sa buhay mo. Di ba? Kaya, sa bandang huli, hindi opinions, arguments, o religion ang ibinahagi ni Jesus, kundi ang kanyang sarili. Kaya sabi ni Luther, siya yung the great I am. Siya yung great I am ng Old Testament, siya rin ang great I am sa time ng kanyang mga disciples. And He is also the great I am na sa ating kalagitnaan. At siya rin yung great I am na kapag tayo lumabas at nagbahagi ng mabuting balita, dala-dala natin yun. Si Kristo, the only deliverer, restorer of all things. He is the only physician, mighty in power, King of heaven, King of the universe. Dapat maliwanag po sa atin yan. Baliktarin man ang mundo ng mga katanungan, masasabi mo ng maliwanag kung sino si Kristo na ibinabahagi mo. So parang ilaw o bumbilya, kung hindi mo pipindutin ang switch, hindi mo kailangan maging brilliant para magliwanag ang iyong bahay. Katapat lang yan, switch. Kung bayad ka naman sa kuryente. Kung may switch ka at hindi ka naman bayad sa kuryente, walang liwanag ang buhay. Di ba? Kasi kagabi pala naputulan ka, hindi mo alam. Kasi natulog ka may liwanag, hindi ka sanay matulog ng gabi, nang may ilaw, kaya pinatay mo, pagising mo, wala na ring ilaw, dahil pinutol. May nagpuputol ba ng ating gabi? Wala naman, ano? O sige, kinabukasan na. So, hindi mo kailangan, kapatid, na maging brilliant para magliwanag ang iyong buhay. Kailangan mo lang ay isang switch. Say, switch. So, yun po yan. Pag di mo binuhay ang switch, mananatili ang dilim. So, ganyan ang Ebanghelyo, mga kapatid. Hindi ito simpleng ideya. Ito isang persona, si Jesus mismo. Ang aplikasyon, mga kapatid, hindi mo kailangang gawing komplikado. Just share who Jesus is, what He has done, what He offers. Christ is enough. And let me close with this. Sa 1 Corinthians chapter 11, verse 26. Monthly, naririnig po natin ito. Kasi it is a part of communion. Nakikita niyo po yan. 1 Corinthians 11 verse 26, nakalagay ay King James Version. For as often as you eat this bread and nag-black out and drink this cup, you do shew the Lord's death till He comes. Tama? Pwede ba sabahin? Actually, closing naman na ito. Basahin natin na sabay-sabay. 1, 2, 3. For as often as you eat this bread and drink this cup, ye do shew the Lord's death
till He come. Pero ito po yung sabi ng aking Bible. It's all about, hindi lang ito pagtitake ng communion. This is the reality of what we should do. Lalo na po sa evangelism. Ang sabi sa verse 26, this means that every time you eat this bread and drink this cup, you are telling others about the Lord's death until He comes. Pinapractice natin ang communion na ito. Pero ang nilalaman nito, habang ginagawa po natin ang mga bagay na ito, sinasabi natin kung ano ang ginawa ni Jesus tungkol sa kanyang pagkamatay. So again, just share Jesus, who Jesus is, what He has done, what He offers. Christ is enough. Bago po tayo manalangin, gusto ko pong sabay-sabay nating i-exalt ang ating Panginoon by singing this song. Ay, salamat sa mga alive nating musician. Pwede po ba tayong magsitayo and all together, awitin po natin itong awiting ito? No other name. Hallelujah. Sa lahat ng bagay, kumain, uminom, matulog, magbahagi ng salita ng Diyos sa trabaho, walang ibang dapat matanghal, walang ibang maitaas, walang ibang mapapurihan, walang ibang dapat maluwalhati, walang ibang pangalan, si Jesus lang. Hallelujah. Far above the earth, His name is high above the heavens. Kita niyo yung pangalang sinasamba natin, mga kapatid. Napakataas. Is exalted far above the earth. Give glory and honor and praise unto His name. Sing it again. Hallelujah. His name is exalted. Name Is exalted far above the earth. His name is high above the heavens. Yes, Lord. His name is exalted far above the earth. Give glory and honor and praise unto His name. Sing no other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus is worthy of glory and worthy of honor and worthy of power and all praise. His name is exalted. His name is exalted far above the earth. His name Wait lang po mga kapatid. Ito, gusto ko kayong i-challenge. Do not close your eyes.
as we sing this song, itingin mo yung mata mo sa iyong katabi. Okay? Kasi objective po itong kantang ito. Objective, or subjective. Subjective. His name is exalted. Sinasabi mo sa katabi mo, ang pangalan ni Jesus ay maitaas. Amen? And would you please pwedeng maghawak ng kamay para walang matumba pagka umaawit tayo? Hallelujah. Okay, music. Tingnan niyo yung katabi niyo habang kumakanta, ha? Eye to eye contact. Hallelujah. Is high above the heavens. His name is exalted. His name is exalted. Far above the earth. Glory, hallelujah, and honor and praise unto His sing no other name, people of God, other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus is worthy of glory and worthy of honor and worthy of power and all praise. Sing no other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus is worthy of glory. and For the last time, come on, worship Him, worship the Lord. Hallelujah. No other name. other name Walang ibang pangalan na nasa gitna natin, kundi si Jesus lamang. no other name Hallelujah. name of the Lord. No other name but the name of Jesus is worthy of glory and worthy of honor and worthy of power and of praise. All praise. Hallelujah. We worship you, Jesus. You alone are God. You alone will be exalted. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Ikaw lamang, Panginoon. Ang pangalan mo lang ang siyang maitataas sa aming paglilingkod, sa aming pag-share, sa pag-evangelize. No other name but Jesus. 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 Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. We glorify your name, Lord. Sa church na ito, Panginoon, there is no other name but Jesus. Sa paglilingkod namin, there is no other name but Jesus. Sa mga pamilya namin, sa mga trabaho ng iyong mga anak, sa mga businesses ng iyong mga anak, there is no other name, Panginoon, but Jesus. Walang ibang maitataas. Walang ibig itaas, kundi ang pangalan mo lang, aming Panginoon. And over the sickness and diseases, Panginoon, there is no other name above Jesus. Sa sakit at karamdaman, hindi mananaig sa pangalan
ni Jesus. Anumang uri ng sakit at karamdaman, kahit anumang masamang pakiramdam, hindi mananaig sa mataas na pangalan ni Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Come on, people of God, worship the Lord, praise the Lord. Lift up your voice, lift up your hands, lift up your soul, lift up your heart before the Lord and worship Him. Hallelujah. Hallelujah. Be exalted, Jesus, with the power of your might. Raba, sikadala karubusong koroba, andala raba raba baba baba ye. Robo sokoro bobo raba baba, raba baba baba raba baba baba, robo sokoro ba andala raba baba. Yeah, we praise the Lord, the God Almighty. Hallelujah! Jesus! We shout your name in victory! Hallelujah! We love that name, Lord. We love your name. We worship your name. We bow before your name, oh Jesus. Hallelujah. Salamat po, Ama. And we say, thank you. And Amen. Amen. Thank you. Salamat sa inyo. Salamat sa inyo.